At nito nga pong nakalipas na mga araw ay pinuntahan din ng News TV Quick Response Team itong Talipao Sulu, kung saan may apat na pong mga katao ang inambush ng mga miyembro ng Abu Sayyaf. At karamihan sa kanila ay nasawi. Nasa 24 na po ito, base na rin sa bilang ng mga mismong kamag-anak ng mga biktima. Ilan sa mga biktima dito o yung kanila pong mga kamag-anak ay nangangamba sa posibilidad ng pagsiklab ng rido sa kanilang lugar. Narito po aking report. Matinding takot at galit ang idinulot ng pag-atake ng Abu Sayyaf, lalo na sa mga residente ng Talipao Sulu. Sa sitio Lumapid, halos hindi na nakakalis ang mga residente sa kanilang mga bahay para magtanim o bumili ng pagkain sa takot na makasalubong nila mga miyembro ng bandidong grupo. Upang mabigyan ng katarungan ang masakar na ikinamatay na mahigit 20 katao, tanging sa pulis at Philippine Marine sila umaasa para habulin ang mga sospek. First, yung gagawin natin, siyempre, natin sa PNP yan, ipagbigay alam sa Philippine Marines para mapagplanuhan natin ng mabuti kung anong. At saka may batas tayo dapat na sinusunod. Agresibong pag-atake ng mga lokal na opisyal dito sa Talipao laban sa mga Abu Sayyaf sa pamamagitan ng pag-oorganisa sa mga komunidad nang sa gayon ay makapagbigay ng impormasyon ang mga residente para sa mga otoridad kaugnay ng lokasyon ng ASG. At ito rin ang naging mitya para gumanti naman ang mga miyembro ng Abu Sayyaf laban sa mga volunteers na ito. Aminado rin si Kagawad sa Himari na handang gumanti ang ilan sa kanyang mga kabarangay sa kamag-anak ng mga Abu Sayyaf. Isang labanang hindi magtatapos hanggat hindi nauubos ang lahi ng bawat isa o mas kilala sa tawag na rito. Yung mga nakatatanda, yung medyo may pag-iisip na, siguro malabo mangyari yan. Pero hindi natin alam din, may mga kabataan din na medyo mapusok, yun ang hindi natin pwedeng 100% na hindi mangyayari yan.